Ito na mga kapatid ang magpapalakas daw ng combat capabilities ng ating mga tropa, mga tol. Division Tactics ng Pilipinas, Foreign Military Troops sa Balikatan, mga tol. Ayan ang nakalagay, magpapalakas ng combat capabilities o capabilities natin, mga tol. Kailangan talaga natin yan, mga kapatid, syempre. Pero sasabihin na naman dyan ng mga pro-China, nag-ready na naman sa nag-rehearsal na. Bakit masyado kayong alalang-alala kung nagre-rehearse ang mga sundalo natin? Nag-aalala ba kayo para sa kalagayan ng bansang sinusuportahan nyo? Di ba? Kung talaga kayo mga Pilipinas at kayo ay mga Pilipinong tunay, di ba? Dapat nga maging matuwa kayo eh. Dapat nga maging kayo, proud kayo eh. Kasi yung mga sundalo natin hindi natutulog sa pansitan. Yung mga sundalo natin nagre-ready, yung mga sundalo natin lalo nilang pinapalakas yung kapabilidad nila para maipagtanggol ang bansa natin, di ba? Well anyway, itong video, itong balita na panonoorin natin ay mula sa UNTV News. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary. Syempre mga kapatid, huwag mong rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction na tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Nagsagawa ng flight quarters operations ang Philippine Navy vessel BRP Davao del Sur bilang bahagi ng isinasagawang exercise Balikatan 39-2024 multilateral maritime exercise. Kasama sa MME ang cross-deck landing at simulated medical evacuation maging ang casualty evacuation na nagpapakita ng high-level coordination at interoperability sa pagitan ng mga kalahok na bansa. Dito ine-ensayo nila halimbawa may mga nasugatan, may mga tinamaan. Siyempre halimbawa sa labanan, 'di ba? Hindi mo maiiwasan 'yon. So eto, ang ine-ensayo nila rito kung paano nila malilikas agad. 'Di ba? Yung mga sundalo at madala agad sa pinakamalapit na pagamutan. Mga ganyang exercises ang ginagawa nila. Tapos yung division tactics, yung paano nila, ewan ko kung paano yung division tactics na yun, kung hahatiin ba nila yung atensyon ng kanilang mga kalaban. Well, panoorin na lang natin. Matagumpay din ang division tactics drills sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, US Indo-Pacific Command at Vendôme Frigate ng French Navy. Isang mahalagang bahagi ng Exercise Balikatan 24 ang MME kung saan ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, the BRP Davao del Sur at BRP Ramon Alcaraz, kasama ang USS Harper's Ferry ng US Navy at Vendôme ng French Navy ay nakikibahagi sa iba't ibang maritime drills. Magbibigay ng pagkakataon ng 5-day exercise para mahasa ang critical skills ng mga kasali sa pamamagitan ng magkakaibang hanay ng mga aktibidad. Ngayon baka may mga nagtatanong ng mga pro-China, bakit hindi na lang mag-exercise mag-isa ang Pilipinas, 'di ba? Bakit hindi na lang mag-exercise mag-isa ang Pilipinas? Bakit kailangan pa natin magsama sa exercise ng mga foreign countries? For example, etong US, 'di ba? Alam niyo na ba sagot? Ako ito ang nasa isip ko mga tol, siyempre kailangan ng ating mga kasundaluhan na kasama ang US dito. Kasi pag nagkaroon nga ng kaguluhan, pag nagkaroon ng labanan, mai-invoke yung Mutual Defense Treaty, yung Amerika kasama talaga nila. 'Di ba? So eto pinaguhusayan na nila kung paano sila magkakaroon ng tamang communication, ng tamang mga position, movement para mas lalong mapalakas ang kanilang puwersa, 'di ba? Kasi nga for example, ma-invoke yung Mutual Defense Treaty, 'di ba? Sundalo ng Amerika at saka ng Pilipinas 'yon ang lalaban. So talagang dapat kasama tong mga 'to, 'di ba? Kasama sa mga aktibidad na ito ang communications exercise, photo exercise, maritime search and rescue with man overboard exercise at iba pa. Samantala higit 100 sundalong Pilipino at Amerikano naman ang nakilahok ngayong taon sa Salaknib Live Fire Exercise 2024 sa Nueva Ecija. Ginamit ng Philippine Army ang artillery asset na 105mm weapon at 155mm M777 howitzer ng US, habang ang US Army Pacific naman ay nagpasabog ng sunod-sunod gamit ang 4 na howitzers ng Philippine Army na 2 105mm M101 at 2 Atmos 2155mm self-propelled artillery howitzers. Howitzers, lalakas nito mga to, no? Kayang umabot ang nasabing mga ammunition o bala
ng Lalaki oh. hanggang 5 hanggang 40 kilometro depende sa dimensyon o bala na ginamit. Parehong Oh. masaya ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa pakikilahok sa nasabing aktibidad sa Mhm. balikatan ngayong Abril. What you saw under the nets and on the pieces is exactly why we're here, is to build the partnership between ourselves and the Filipino Army. And so Ayan o, 'di ba? Para ma-build yung partnership. Saka tulad nga ng sinabi natin kanina mga tol, if ever kailanganin na talaga, halimbawa, kailangan na talaga invoke yung Mutual Defense Treaty, which is sana hindi, no? Kasi pag na-invoke yun, ibig sabihin meron na talagang gulo. Meron na talagang gera, mga kapatid. Pero if ever nga na ma-invoke yun mga tol, alam ng mga sundalong Pinoy at Amerikano kung paano magtrabaho ng magkasama, kung paano lumaban ng magkasama, 'di ba? Kaya ito ginagawa nila yung mga ganitong exercises. Kung bakit natin to ine-explain pa, binibigyan natin ng reaction video mga tol. Baka kasi may mga nakakapanood na hindi pabor sa ginagawa ngayon ng Pilipinas, tong mga balikatan exercises. Kasi alam naman natin, napanood na rin natin yan mga tol. Maraming mga Pilipino, hindi naman ganong karami, pero marami pa rin mga Pilipino ang nagrarally ngayon. Sinasabi, stop daw militarisasyon ng US sa West Philippine Sea, di ba? Stop daw yung mga ginagawang ganitong balikatan exercises. Hindi sila pabor at ginagamit lang daw tayo ng Amerika bilang mga pawn, di ba? So, palagay ko aware naman sila 'di ba? Sa kinakaharap ngayon ng Pilipinas. Aware naman sila mga tol kung bakit naghahanda ang Pilipinas, kung bakit tayo nagpapalakas ng puwersa, kung bakit tayo bumibili ng mga bagong missile katulad na lamang nung BrahMos. Bumili tayo nun, 'di ba, mula sa India, na i-deliver na rito. Pero ang problema kasi sa kanila, kahit aware sila, natatakpan sila ng salapi 'di ba? Kasi imposible naman mga tol na kusang loob silang magpapakainit sa kalye at magsisisigaw doon nang hindi man lang nakakatanggap ng kapalit na na salapi, 'di ba? Saka kung aware sila doon mga tol, hindi talaga sila kakampi sa China mga tol, maniwala kayo. Walang walang Pilipino ang kakampi sa China, lalong-lalo na kung talagang naiintindihan mo na kailangan lumaban ng Pilipinas o kailangan tindigan ng Pilipinas yung ating karapatan dito sa West Philippine Sea. Hindi hindi ka susuporta sa China. Susuporta ka lang kung ikaw ay mabibigyan. Alam mo na kung ano ibibigay sa'yo mga tol. Tuloy natin to. he hit on it. We started a couple of weeks ago with some classes and courses to discuss the different particularities of the two systems, and then what you saw was the culmination of that event, where we had young soldiers and officers from the Filipino Army working in various jobs under our nets, and then we turned right around and walked over and got a chance to shoot on the M2 Alpha 2s and then the Atma system, which I'll be honest, a lot of our guys were very excited to get after. So yeah, it was great event. We also learned a lot from our American counterparts. The U.S. Army, Diba? Nag-benefit din para sa mga sa mga sundalo natin. May natututo sila sa kanilang American counterpart. Ibig sabihin yung mga katulad nilang sundalo sa Amerika. Marami silang natututunan. our Mahalaga yan. American counterparts, the U.S. Army, they brought a lot of new equipment Mm. and introduced new trainings to learn how to use those equipment, Oh. learn how to operationalize those capabilities Mm. that is new to us. So Bago sa mga Pilipino. So, sino magsasabing hindi kailangan ng Pilipinas ang tulong ng Amerika, mga tol? Yung mga sundalo na mismo nagsasabi na marami silang natututunan. Mga bago sa kanila. Di ba? Kaya kung walang mga ganitong exercises na to, imagine mo mga tol, mga Pilipino na pag-iwanan sa mga makalumang panahon. Yung mga ganitong klaseng equipment, hindi nila alam paano gamitin. Magmumukha silang taga-bundok niyan, di ba? So, importante talaga yung mga ganitong mga bagay. with the subject matter expert exchanges, we have learned a lot from. Jed Neresina, 'Di ba? Napakainam, napakahusay, napakaimportante niyan para sa ating mga kasundaluhan. Kasi yung mga ganito mga bagay bago pa lamang no sa mga sundalong Pilipino. Alam niyo naman mga tol, yung mga ibang bansa na makapangyarihan na gustong umangkin ng ating teritoryo, ng ating mga nasasakupan. Hindi naman mga makaluma, 'di ba? Advanced na rin yung mga kanilang kagamitan, kanilang mga armas, advance. Tapos yung mga Pilipino, isipin mo bago lang sa kanila yung mga ganito mga bagay.
So importante talaga yung mga ganitong pagsasanay mga kapatid, no? Kaya suporta talaga dapat ang gawin ng mga Pilipino. Kaysa kumontra kayo, kaysa batikusin nyo yung ginagawa ng ating mga kasundaluhan, kaysa batikusin ng mga ibang mga Pilipino yung ginagawa ng ating gobyerno, di ba? Hindi naman tayo lumalabag sa batas eh. Naayon nga sa batas tong ginagawa natin sa international law, rules-based order nga yung sinusundan nila, di ba? At kailangan to, at kahit sinong bansa mga kapatid, kailangan nilang palakasin yung kanilang sandatahan para hindi sila basta-basta maliitin at sindak-sindakil lang ng ibang mga malalaking bansa. Katulad ng ginagawa ng China sa Pilipinas mga tol, diba? So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.